Okay guys, for today's video, gusto kong mapag-usapan natin etong dalawang credit card na to na from dati na medyo hindi ganun kagandahan ang kanilang features because etong isa, which is si Z-Card, more on charge card lang to. And ito namang isa, which is si Maya Landers credit card or even yung Maya Black credit card, hindi rin naman kagandahan ng features at mostly straight payment lang ang pwede mong gawin dito. Ngayon, kaya natin siya pag-uusapan kasi itong dalawang credit card na to ay meron na silang installment. And since meron na silang installment feature, kaya na ba nilang makipag-compete sa mga traditional na credit card providers natin with the likes of BDO, BPI, Metrobank, East West, etc.? Well, yan ang pag-uusapan natin kung bakit maganda tong credit card na to at ano pa ang kailangan nila to improve and compete with that traditional credit card. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na videos and playlist makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so dalawa yung credit card na to, yung pag-uusapan natin today, which is yan, si Z-Card and si Maya credit card. Hindi naman necessarily na Maya Landers lang, halos pares lang din sila ng features kasi si Maya Landers and Maya Black credit card. So, in this video, treat lang muna natin sila as one. Okay, so una muna, pag-usapan natin kung ano ba yung magagandang feature na itong credit card na to. Alam nyo, sa mga bago pa dyan, first time user ng mga credit card, sa mga kaka 21 years old pa lang na magkatrabaho, magkakaroon ng credit card, itong dalawang credit card na to, ang isa sa nire-recommend ko. Lalo na dati, nung si Z Mastercard ay wala pang minimum amount due. Bakit? It's because, since first time card user ka, magkakaroon ka talaga ng disiplina sa finances mo since itong Z credit card dati ay charge card lang. So, mabibuild mo yung habit mo na to always pay in full dati. Pero ngayon nga, itong si Z Credit Card ay nagkaroon ng upgrade sa kanilang offering. Dating charge card, ngayon nag-o-offer na rin sila ng minimum payment due. And same as all credit cards na rin, na kapag nag-revolve ka ng credit, ibig sabihin kapag hindi mo binayaran yung full amount due, mo-chargean ka na ng interest. And the interest is 3% per month or 36% per annum. Same with all other credit cards na meron tayo. And si Maya Landers naman, ganun din naman since the start na 3% per annum. Yung dalawa ay full-pledged credit card na dahil hindi lang nag-offer sila ng minimum amount due, meron na rin silang installment. Yung installment nga lang nila ay iba yung implementation, hindi katulad ng ibang mga credit cards natin. Diba? For example, bibili ka ng appliance, pupunta ka sa appliance center, gagamitin mo yung card mo, i-swipe mo, tapos nandun yung plan kung 0% in 12 months, 6 months, 9 months, 24, etc. etc. Upon paying using your card, nakaplan ka na kagad for that installment. Etong installment ng dalawang card na to ay i-charge mo as straight purchase. So, ibig sabihin nito, since straight siya, ang gagawin mo ngayon, kapag nag-reflect na itong mga payments mo sa inyong app, dun mo na siya i-convert into installment. Medyo mataas nga lang ang requirement nila na kay Z-Card, kailangan 5,000 pesos ang minimum na charge amount bago mo siya ma-convert into installment. Kay Maya naman is, pwede mong pagsama-samahin yung ini-swipe mo at pwede siya maging eligible to convert to installment. Both credit cards offer 1% per month or 12% per annum. Kung titingnan natin, okay rin naman kaysa magbayad ka ng 3% per month. However, comparing their interest with other traditional credit cards na nag-offer ng installment, way much lower po sila. Kung convert to installment lang din po ng mga credit cards, naglalaro po yan ng 0.4 to 0.60 or 0.70% per month. Di hamak na mas mababa po ang mga traditional banks natin versus dito sa dalawang to. So, ito po, papakita ko po sa inyo, meron po akong ginawang transaction dito kay Maya na kinonvert ko po siya in installment. Kung makikita nyo po dito, nakapagbayad na rin naman po ako ng 2 buwan sa kanila. So given na ganito ang implementation nila ng installment, kahit papano naman, hindi matatawaran or hindi pa mapapantayan ng mga traditional credit cards natin yung ini-implement nilang security features. Which these two credit card, sila yung isa sa mga pinakamataas in terms of security. Okay, unahin natin si Maya. Ano ba yung masasabi nating security feature dito ni Maya na wala pa sa ibang app or konti pa lang ang nag-i-implement nito? Unang-una, hindi yung freeze and freeze. Meron yan sa ibang app Pero ito yon. Unang-una,
which is yung setting limits. So, pwede ka mag-set ng limits ng credit card mo. Kung makikita mo dito, ito, limits and control. Pwede mong i-turn on and off ang online payments. Pwede rin yung foreign transactions. Pwede mong on and off. Yung chip payment, ibig sabihin yung pag magbabayad ka using this chip, yung i-insert, yan yung chip payment. And meron ding option dito na cash advance. Tapos, meron din sila ang option for you to use the swipe, yan, yung magnetic strip. But currently dito, not supported by this card. Yeah. At the same time, meron siyang option for you to set the limits ng transaction mo on a daily basis. Ito, daily spending, yung total daily spending mo, pwedeng hanggang, ikaw mag-set. Ako, nilagay ko 18,000 a day. Random lang naman to. Or, pwede mo rin i-on yung foreign transaction mo, pero sinet mo ng 0 dito. So, kahit anong foreign transaction na mangyari, hindi rin magpo-push through kasi nga may limit. Same thing with online payment, contactless payment, and cash advance. That security feature ang kailangan nating ma-implement with all our credit cards. Pangalawa naman, kay Zed. So, ito naman, wala kang masabi kay Zed. The ability to create a virtual card, lalo na kapag may untrusted website ako, gusto ko lang one-time payment lang, makakagawa ako ng burner card na pang one-time use, pang within 24 hours, or just create another card for a specific purpose. For example, kung makikita nyo dito, meron akong credit card for Netflix, meron akong credit card for Google Pay, etc. etc. And even in-extend ko nga to sa asawa ko, nag-create ako ng card tapos nilagay ko dun sa phone niya para pwede rin siya mag-tap to pay. So, etong security feature ni Zed is wala pa talaga nakakakopya dito sa Pilipinas. Wala pang nakakagawa nito. At the same time, while you are creating a card, you can also set the limit of that card. So, kung kunyari up to 10,000 lang yung gusto mo dun sa card na yon, 10,000 lang mo charge, hindi hanggang 10,000 lang. Ito nga guys meron akong transaction sa Amazon Prime na nakalimutan ko i-cancel yung Amazon Prime. Tapos nagko-continue siya mag-charge. Buti na lang nakalock na yung card ko. So, if I delete this card na, hindi na po magre-recur itong notification ng charges. So, yeah. So, basically maganda tong credit card na to. However nga, kulang sila in promotion, yung mga for the installment. Kasi sa ibang credit card ko, kung makikita niyo itong Viber ko, ang daming promotion ni BPI, BDO, Security Bank, di ba? Nandyan sila, nagbibigay sila ng promotion because they have a partnership with merchants. So sana mag-improve pa itong dalawang credit card na to to include more options for promos, and at the same time, sana lower din ang interest, if not 0% interest ng kanilang mga installment. Yeah, basically, that's it. For our question of the day, sa tingin niyo po ba, ano po yung tamang age na pwede ka nang gumamit ng credit card? Ano yung sa tingin yung pwede nang mag-start, mag-apply at gumamit ng credit card? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Erza Scarlett at Erza Scarlett 2925. At sabi po niya, shoutout po Kuya Pat, si Skyro good for me based in your explanation. Kay Ezra Scarlett, shoutout po sa inyo, and thank you so much din po for watching and supporting my videos. And I appreciate din po na nakita nyo na okay po ang Skyro para sa inyo. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa being subscribe para ma-receive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV.